Ang Apoy sa Hardin, isang 30-minute forensic science drama host, Forensic Science for Pinoys. Magandang araw, mga ka-forensic. Ang kwentong maririnig ninyo ngayon ay katang-isip, ngunit hango sa mga tunay na pattern ng kaso sa forensic practice. Layunin nitong turuan tayo kung paano gumagana ang forensic pathology, legal causation, at child testimony sa korte. Ito ang episode na pinamagatang Ang Apoy sa Hardin. Tahimik na tunog ng subdivision, mga ibon, hangin. Narrator, sa isang tahimik na subdivision sa Laguna nakatira ang pamilyang Santos, Mark, Liza, at ang kanilang 2 anak. Si Alan, 10 taong gulang, at si Girlie, 5 taong gulang. Sa paningin ng kapitbahay, normal silang pamilya. Pero sa loob ng bahay, may unos na hindi nakikita. Alan. Voiceover. Pag nagagalit si Papa, umiiyak si Mama, pero bawal kaming magsalita. Narrator. Si Liza, tahimik na nagtatago ng pasa, lagi siyang nakangiti sa PTA. Lagi siyang nagluluto. Lagi siyang umaasa na bukas ay magiging mas mabait si Mark. Pero isang hapon, nagbago ang lahat. Huni ng ibon, tunog ng batang naglalaro. Narrator. Naglalaro si Girlie sa tabi ng puno sa hardin nang marinig niya ang boses ng ina. Hindi normal, hindi masaya. Girlie, mahina, nagtataka. Mama, bakit ka nakatali? Narrator. Nakita niya ang ama, naglalakad paikot, galit, may hawak na lalagyan. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng nakikita niya, pero alam niyang natatakot ang mama niya. Tunog ng takip na binubuksan. Hikbi ni Liza, pakiusap. Mark, tama na, maawa ka. Narrator, hindi natin ilalarawan ang sumunod na pangyayari. Ang mahalaga, nagkaroon ng matinding insidente na nagdulot ng malubhang pinsala kay Liza. Dumating ang ambulansya, isinugod siya sa ospital. Beeping ng monitor, mahinang pag-uusap ng mga nurse. Dr. Ramos, meron siyang malawak at malalim na paso. Mataas ang panganib ng impeksyon, pagkawala ng fluids, at komplikasyon sa baga. Narrator. 2 linggo siyang lumaban, minsan gising, minsan tulog. Si Alan, araw-araw na dumadalaw. Si Girlie, hindi muna pinayagang makita ang ina. Pero sa 14 na araw, bumigat ang paghinga ni Liza. Napuno ng likido ang kanyang baga. Dr. Ramos. Nagkakaroon siya ng hypostatic pneumonia, humihina ang katawan. Mahinang flatline, tahimik, malamig na ambience. Dr. Lexus Cruz, forensic pathologist. Cause of death, hypostatic pneumonia secondary to extensive 3rd and 4th degree burns. Narrator, maingat na idinokumento ni Dr. Cruz ang lahat. Lawak at lalim ng paso, mga komplikasyon, pagbagsak ng immune system, pagkakaroon ng pneumonia dahil sa immobilization. Sa forensic pathology, malinaw ang chain of events. Pero sa korte, ito ang magiging sentro ng pagtatalo. Tunog ng korte, bulungan, papel, gavel. Judge, People of the Philippines versus Mark Santos. Kaso, homicide. Prosecutor, Your Honor, ang biktima ay nagkaroon ng malubhang paso na dulot ng akusado. Ang mga pasong ito ang nagdulot ng komplikasyon na humantong sa kanyang pagkamatay. Defense Counsel. Objection. Ang autopsy ay nagsasabing pneumonia ang ikinamatay, hindi paso, hindi kasalanan ng aking kliyente ang pneumonia. Prosecutor. Ang pneumonia ay komplikasyon ng paso o pagkasunog ng katawan. Kung walang paso, walang pneumonia. Testimony of Dr. Cruz. Prosecutor. Doktor, bakit pneumonia ang immediate cause of death at hindi paso? Dr. Cruz, sa forensic pathology, may immediate cause at underlying cause. Immediate cause, hypostatic pneumonia. Underlying cause, ang malawak na paso na nagdulot ng immobilization at immune suppression. Prosecutor, kung walang paso, magkakaroon ba ng pneumonia? Dr. Cruz, hinding-hindi. Cross-examination defense. Counsel, Doktor, natural disease ba ang pneumonia?
Dr. Cruz, maaaring natural, pero sa kasong ito ay komplikasyon ng inflicted injuries. Defense Counsel, pero hindi nakasulat na burns ang cause of death. Dr. Cruz, cause of death ay medical, manner of death ay legal. Ang pneumonia ay bunga ng paso, ang paso ay inflicted, kaya ang manner of death ay homicide, child witness. Mas banayad na musika. Prosecutor, Girlie, ano ang nakita mo sa hardin? Girlie, mahina, nanginginig. Si Papa, galit. Si Mama, umiiyak. Tapos may nilagay si Papa kay Mama. Tapos may apoy. Defense Counsel, 5 taon lang siya. Hindi siya reliable. Judge, ang korte ay kikilalanin ang kanyang edad, ngunit hindi basta-basta tatanggihan ang kanyang salaysay. Part 6, hatol, 3 minuto. Gavel, Judge, ang pneumonia ay direktang komplikasyon ng mga pasong dulot ng akusado. Malinaw ang chain of causation. Ang akusado ay guilty of homicide. Tahimik na musika. Narrator, magkahawak ang kamay ni Alan at Girlie. Hindi na maibabalik ang kanilang ina, ngunit may hustisyang naabot. Forensic breakdown, educational tone. Host, mga ka-forensic, himayin natin ang mahahalagang konsepto sa forensic science. 1. Immediate versus underlying cause of death. Immediate, ang huling pangyayaring nagdulot ng kamatayan, pneumonia. Underlying, ang orihinal na pinsalang nagpasimula ng chain, burns. 2. Bakit nagkakaroon ng pneumonia ang severe burn victims? Hindi makagalaw lalo na kapag may sunog sa unahan at likod ng dibdib. Mahina ang immune system, mataas ang risk ng infection. Pag-ipon ng fluids sa baga 3. Legal causation. Kung ang underlying injury ay inflicted, ang komplikasyon ay legal na pananagutan pa rin ng gumawa kahit na ilang panahon pa ang lumipas. Outro closing music. Host, sana ay mas naunawaan ninyo kung paano nagtatagpo ang forensic science this time with forensic pathology at hustisya. Kung gusto ninyong mas marami pang ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa Forensic Science for Pinoys hanggang sa susunod na investigasyon.